Okay, magandang araw Pilipinas. Sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong kalokohan at nakakatawang estilo ni Vice President Sara Duterte. Nito mga nakarang araw, may napanood po ko sa balita na tumaas daw yung trust rating ni Vice President Sara Duterte kesa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumaganap sa kanyang trabaho, tumutupad sa kanyang trabaho. Samantalang itong mataas ang ratings, ayon sa Pulse Asia survey, walang ibang ginawa kundi tumambay, gumala, mag-abroad, magpasarap sa buhay, magnakaw, manira ng may buhay na may buhay. Yun pa ang mataas ang ratings. Ngayon, kayong mga taga Pulse Asia, kayong mga namumuno dyan, ang tanong ko lang sa inyo, kayong mga kupal kayo, magkano binayad? Talagang sinasamantala nyo rin yung pagkakataon na kinakailangan ni Vice President Sara Duterte ng mga bulok na kakampi. Talagang sinasamantala din ninyo para lang magkapera kayo. Magkano? Ilang milyon ang binigay sa inyo? Para lamang palabasin na mas maraming nagtitiwala sa isang magnanakaw, sa isang mandarambong, sa isang inutil na vice presidente. Pag mo sabihin na gusto ng mga Pilipino yung isang maka-China, ay mukhang matindi yung panggagago ninyo sa mga Pilipino, kayong mga taga Pulse Asia. Ibig sabihin, mas maraming nagkakagusto sa isang baliw, maraming nagkakagusto sa isang taong traidor, maraming nagkakagustong Pilipino sa isang taong magnanakaw na siyang dahilan kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Aba, mukhang malaking kalokohan yan. Malaking kabaliktaran yan. Yung masipag ayaw ng Pilipino, ganun ba yon? Yung tapat ayaw ng Pilipino, ang gusto nila yung mandarambong, ganun ba yon? Ibig sabihin pala, ang gusto ng mga Pilipino yung maka-Chinang leader kaysa sa isang tao talagang nakikipaglaban sa kanyang bansa. Ganun ba yon, mga taga Pulse Asia? Aba, matindi yung kalokohan ninyo. May mga sayad na rin kayo? Ngayon, alam naman namin na sa mga oras na ito, panahon na ito, walang ibang paraan si Vice President Sara Duterte kundi gamitin yung pera ng taong bayan para palabasin na mabuti siya. Na mas mahusay siya. Ngayon, kung sinasabi ng mga taga Pulse Asia na mas mahusay si Vice President Sara Duterte kaya malaki yung kanyang ratings, nasaan yung proyekto niya? Mga taga Pulse Asia, makinig kayo. Nasaan yung proyekto ni Vice President Sara Duterte? Anong nagawa niya sa mga taga DepEd? Ngayon, kung inaakala ninyo na dahil sa ipinalabas ninyong resulta ng inyong pagsusorbe kuno at mataas ang ratings ni Vice President Sara Duterte, ay maliligtas na siya sa kanyang pananagutan, diyan kayo nagkakamali. Tulad na sinabi ko, uulitin ko lang. Paano nyo nasabi na mataas ang trust rating niya? Gayong pinapakain lamang niya ng panis, bulok at inaagnas na pagkain yung mga taga DepEd. Yung mga estudyante ng DepEd. Ibig sabihin, kahanga-hanga yun? Ibig sabihin, hinahangaan ng mga tao si Vice President Sara Duterte dahil nilustay lamang niya yung 125 milyon sa loob lamang ng ilang araw? Ganun ba yun? Para pinapalabas ninyo na napakatanga, napakabobo, napaka-ignorante ng mga Pilipino dito sa bansang ito. Ganun ba yun? Sabi-sabihin, pati kayo, tuwan-tuwa sa ginawa ni Vice President Sara Duterte. Na yung 600 million na confidential funds at intelligence funds ay inubos lamang niya, winaldas lamang niya, binulsa lamang niya. Ganun ba yun? Pero ganun pa man, sa mga taga Pulse Asia, sa mga namumuno dyan, kahit anong gawin ninyo, kahit pataasin nyo pa ng 200%, yung ratings ng poon ninyo, hindi nyo maloloko ang taong bayan.
Dahil yan, base lamang sa inyong kalokohan. Kami, bumabase kami base sa aming nakikita. Ha? Kalokohan ninyo. May pasorbi-sorbi pa kayo. Yung sorbi naman ninyo, hindi nakikita ng taong bayan. Magsorbi kayo. Live. Ba't hindi nyo subukan kayo mga taga Pulse Asia na mag-live kayo? Tanungin natin ang mga Pilipino. Ayaw nyo. Kasi ayaw nyong marinig. Nasasabihin ng mga tao, ayaw namin kay Vice President Sara Duterte kasi may sayad. Ayaw nyo mag-live ng pagsusorbe kasi ayaw nyong marinig. Nasasabihin ng mga tao, ayaw ko kay Vice President Sara Duterte kasi magnanakaw. Kriminal. Kaya gagawa na lamang kayo ng report, papasa nyo sa mga reporter at sasabihin yan ang lumabas, paano kami magtitiwala sa inyo? Hindi naman namin nakita yung pag-ano ninyo, pagsusorbe ninyo. Base lang yan sa inyo. At balita ko mga kababayan ha, yung mga namumuno pala dyan sa Pulse Asia, ano na yan, yung kawani na yan, yung Pulse Asia na yan, na nagsusorbe, ano pala yan? Kaalyado pala talaga ni Vice President Sara Duterte. Kaalyado, kaibigan, ha? Kaibigan, kaalyado, talagang maka-Duterte. Kaya natural lamang nagagawa sila, tutulong sila, gagawa sila ng mga balita na hindi totoo. Siyempre tutulungan nila yung kapwa nila sinungaling. Siyempre baka nag-ano din, baka mayroon ding hinahabol na katungkulan na baka bigyan sila ng ganitong katungkulan pag si Vice President Sara Duterte na ang maging, alam nyo na, di ba? Ngayon, kayong mga taga Pulse Asia na nagsusorbe sa ratings ng mga politiko, magbagong buhay na kayo at tanggalin nyo na yung grupo ninyo na yan. Kasi kasinungalingan lang din naman yung ginagawa ninyo eh. Ginagamit nyo yung grupo ninyo para magkapera kayo sa mga politiko. Sa tingin niyo, sa pangalan pa lang ninyo eh. Pulse Asia. Ha? Oh. Kaya hindi na kami magtataka kung bakit ang mga ibabalita ninyo ay mga kasinungalingan. Kasi sa pangalan nyo pa lang eh. 'Di ba? Pero ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, kita naman po natin yung mga ginagawa po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam naman natin, pagdating, kung kikwentahin natin, pagdating sa mga proyekto, hamak naman na malayo sa kalingkingan yung mga nagawang proyekto ni Rodrigo Roa Duterte sa mga nagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At hamak naman na mas maraming mga Pilipinong nabigyan ng pabahay, lupa, trabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kesa kay Duterte ng mga panahon niya. At hamak naman na mas maraming pinanagot na mga tiwaling opisyal ng ating bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kesa kay Rodrigo Roa Duterte hanggang kwento lang. At mas hamak naman na mas maraming naipakulong at nahuling mga drug lords si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaysa kay Rodrigo Roa Duterte na ang pinapapatay lang niya yung mga taong mga aso o biktima ng mga drug lords na barkada niya na katulad ni Michael Yang at Alan Lim. Tama? Yun lang ang pinapatay niya. Pero yung mismong mga source ng droga, barkada niya, kasama niya, kaisa niya na nagkakalat ng lagim dito sa bansang ito. Tama? Oh. Ngayon, kayong mga DDS, kayo mismo, kung bubuksan nyo lang yung isipan nyo, at hindi kayo mananatiling tanga at gagamitin nyo yung utak ninyo sa pag-aanalisa, makikita nyo naman na totoo ang sinasabi ni Epifanio Labrador. Totoo ang sinasabi ko, walang labis, walang kulang. Sabi ng iba, noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte, tahimik ang bansang ito. Talaga lang tahimik. Yung natutulog nga lang sa bahay nila, pinapasok pa ng mga kriminal. Ang masaklap pa nito, yung mga kriminal, mismong mga pulis. Sabi nila maganda yung lugar yung Pilipinas noon, panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Tanga, lumabas ka nga lang ng bahay, nangangamba ka na Dahil baka bigla ka na lang barilin ng mga riding in tandem at sasabihin, drug lords ka, o pusher ka, addict ka, kahit hindi naman. Para lamang mabigyan sila ng 10,000 pesos.
Dahil bawat ulo may bayad, may patong. Sa katunayan, pati nga 7 years old, 8 years old Dahil sa kalokohan ni Rodrigo Roa Duterte, pati walang kamuang-muang na bata, kasamang pinatay. Nung mga kriminal na inutusan niya o pinilit niya dahil may kota. Tama? Ngayon, yung mga Pilipino, panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malaya na tayo. Wala na tayo sa ilalim ng isang COVID-19 na kasinungalingan lang naman na mismong inamin ng ilang mga kilalang mga personas na yung COVID-19 na yun gawa-gawa lamang at hindi totoo para lamang samantalahin yung pagkakataon na magkapera si Rodrigo Roa Duterte pati yung mga sindikatong kasabwat niya katulad ni Alan Lim at ni Michael Yang na kumita sa Parmali. Tama? Ngayon, uulitin ko, huwag nyo na kaming masyadong patawanin. Dahil hindi kami mga bobo, hindi kami mga tanga. Ngayon, Vice President Sara Duterte, baka gusto mo pang magbayad ng ilang mga grupo na nagsusorbe-sorbe sa mga ratings, magbayad ka na. Ubusin mo na yung pera namin. Diyan ka naman magaling Sa tingin mo ba, Vice President Sara Duterte, sa ginagawa mong yan, na nagbabayad ka ng mga taong nagre-report o nagsusorbe-sorbe ng kalokohan, maliligtas ka na? Siguro ginagawa ni Vice President Sara Duterte yan dahil alam niya na mabubuksan na yung kahon ng BIR na ayaw nilang pabuksan. Bakit kaya? Bakit kaya ganun na lang yung takot nito ni Vice President Sara Duterte, no? Na mabuksan yung BIR nila. Samantalang kung iisipin mong mabuti, kung wala naman talaga silang tinatago, ba't sila natatakot? Bakit lahat na lang hinahadlangan ni Vice President Sara Duterte? Anong kinakatakot mo, Vice President Sara Duterte? Akala ba namin hindi ka magnanakaw? Akala ba namin wala kayong tinatago? Bakit lahat na lang na gustong makita ng taong bayan hinaharangan ninyo? Ang gagamit doon, hindi privacy. Tanga! Paano magiging privacy yun? Nagtataka nga mga Pilipino paano ka nagkaroon ng bilyon-bilyon. Kaya kailangan buksan yun para malaman kung saan ang galing. Takot ka na baka malaman namin kung saan nanggaling? Takot ka na baka mapatunayan yung sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na yung perang natatanggap ninyo o nasa inyo ay mula sa mga drug lords? Ngayon kayo mga DDS, kung di pa naman kayo mga bobo, kung walang tinatago yung poon ninyo, bakit ayaw niya ilantad? Bakit takot na takot sila? Bakit gumagamit pa sila ng ilang mga abogado para lamang hadlangan na makita yung kanilang mga salin? Sige nga, kung walang tinatago yung mga poon ninyo, tapos nagpapagamit kayo. Sasabihin nyo, harassment, ganito, ganyan. Yung pagpatay ni Rodrigo Roa Duterte ng mga walang kamalay-malay na mga kabataan, ng mga tao, ng mga pastor, at iba pang mga personas na walang kamalay-malay sa droga. Hindi pa panghaharas yun? So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.